sa nung sinushoot yung scene na yun. Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo naka-angat ang... Ano ba, siguro I'd appreciate first how I look at Kim as an actress. Laging sinasabi sa kanya, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya. And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero yung kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro. No? She's really, while she was saying na nervous siya, struggle yung pagtaas ng legs na yun. No? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng rhyme eh. Galing sa Fit Chef. Na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility ng bata. Kasi talagang sobrang end-to-end, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon. No? By accident, nakita ko yung notebook eh, paka-ilomero ko, sabi ko. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story, of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, ganun siya ka-dedicated sa trabaho. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadaling si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan paliwanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna tong bata na to. I'm sure when you saw the episodes, marami pa po yun eh, 14, no? Kung hindi kayo makahinga dun sa first 2, walang tigil yun. Walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are clean. And I think that's what she did with this series. Wow. Reaction team. Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung fight yung pagkakampo na. Kaya, ako na ba, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din eh. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga yung, sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Backup na. And then, walang iyakan, Direk. Wala namang moment na gano'n. No. She was, while she was a friend. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Yun. So, struggle kasi yung sabi niya. Pero nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan rin ako. Kasi, it's scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksena ganun. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo.
We did some scene with Kim and JM naman. Pero ano lang 'yun, mala-mala. Abangan niyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at saka ni JM, marunong sila magdala ng leading lady. Kasi alam mo kasi yung kaba ni Kim with regards to that scenes. Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya, yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena. Pero nagagawa naman niya, sabi nga na Direct FMR, may notes siya kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like sina Angie Salvacion, yun. Yung parang, know your character, parang ganun. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, may marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasili pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung eto na. Sige na. Ganun siya. Hindi, yun nga, Direk, congratulations din. Kasi parang Salamat. habang pinapanood namin, parang Ibang Kim nabubura talaga na yung siya. Kim Chu na kilala namin. At the same time, mixed na yung mga emotions namin na parang landi naman ni Kim. Yung mga reactions namin sa Juliana yun. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yun. Ayan, thank you very much. May Thank question pa you. sana ako. Pwede pa ba isa na lang? Go down. Ayan, sige. Siyempre, dapat may patribute ako kay Maricel, di ba? Yes. So, kumusta working with the Maricel Soriano muna, yung 4 muna, Marie, ang tatanungin ko. Kailangan marinig natin kung kumusta ang pakikipagtrabaho nila sa Diamond Star. Kay Kyla. Ako, I was super nervous. Actually, in the beginning, working with Inay, I mean, she is the Diamond Star for a reason, diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direct Jojo and Direct FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So, nawala yung kaba. Nawala. At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Nay. Thank you. Ayan. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star, sabi ko nga po kanina, hindi niya yun pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga sa set, inaalagaan niya po kami. And yung sabi ko nga kanina, naging challenge sa akin pagka nakaka-excite ako siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Okay. Parang Ganun po. nadadala ako sa scenes. Ayan. Kim. Ako naman, very generous si Inay. Dami niyang binibigay sa amin. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, ang dami-dami ko na sapatos na mamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyang pagkain lagi sa kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganun. Pero pag eksena na, yun na yun. Siyempre kakabahan ako. Sandali lang, hindi pala kami dito. So parang medyo nininervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi siyempre, ang dami nang nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba? Hindi pa? Or... Opo, Okay. nangyari na. Tsaka sobra po akong natigal ka. Dahil, because... Siyempre, di ba, yun, pangarap ng isang artista na masampal. Di ba gumawa kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Okay. Yun, bucket list yun namin. Check. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang dapat niyo pong panoorin dahil baseball. Charot lang. Pero sobra akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko eksena kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yun, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artistang katulad namin. Of course, Paul.
Kasi Parang parang yung naubos. mga confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila lahat. Pero yun nga pa, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. At wala po akong masasabi kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya kundi napakaraming respeto at paghanga. Okay. Reaction na lang. Reaction of course ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Parang kayo dapat nagbibigay sa akin ng cash na. Hindi mo na lang salita ang natatanggap ko. Wala bang Hindi, love ko yun sila. Sobra. Sa set, ako yung nag-aalaga. Pero yung sila kayo, nilalagyan ko ng pulbos dyan sa likod. Sa harap. Nilalagyan mo ng sapin sa likod. Sapin dito sa harap. Di ba? Nako, at saka yung mga dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Oo, baby girl ko yan. Parang kaming paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Sino kaya yun? Nakakatawa sila. Masaya ako, kaya looking forward akong pumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Naghanap na ako ng latest. Anong latest ngayon? Ganon. Ayan. Thank you very much and of course, aabangan pa namin yung mas marami pang matitibig.